Mariing tinututulan ng youth group na Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC ang ipinapatupad ng Department of Interior and Local Government na Safer Cities Initiative. Yan ay sa Metro Manila pa lamang. Ayon nga sa grupo, nagbubukas ito ng pinto para naman sa posibleng pag-abuso ng nasa kapangyarihan at paglabag na naman sa mga karapatang pantao ng mga law enforcers. Binanggit ng grupo na may malinaw na track record umano ang mga pulis na maling paggamit ng batas at lalo lamang umano na mabibigyan ng lakas ang mga ito para naman i-profile at iharas ang mga kabataan na tinutukoy ni Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government bilang geng-geng. Critical din ang naturang grupo sa rason ng kalihim sa pagpapatupad ng alas 10 na curfew para naman sa mga minor de edad na nila ay arbitrary detention na may tuturing para sa karapatan ng mga kabataan na makabiyahe, makapagsagawa ng lehitimong aktibidad at dagdag pa ng naturang grupo ay hindi lahat ng kabataan ay may identification cards na maaaring maipresenta dahil lang ilan sa kanila ay nagtatrabaho lamang doon sa maliliit na klase ng gawain kagaya ng mga nasa construction works at iba pa at ang ilan ay nagtitinda at hindi makapagpresenta ng anumang ID sa mga barangay tanod na nagpapatupad ng paghihigpit. Lalo na kung sila ay out of school youth ay wala talagang ID. Unemployed naman ang iba at nagtatrabaho sa informal sector at wala din ho itong mga identification cards. Hamon tuloy ng grupong SPARC dito kay Secretary Remulla na magpakita muna ng konkretong ebidensya at masusing pag-aaral sa pagpapatunay ho sa epektibo ng juvenile curfew at pagbabawas ng krimen sa Metro Manila. Kung walaan niya ay dapat na tanggalin ang naturang inisyatiba at hindi umano ito makakatulong sa mga kabataan at pagsasaayos ng komunidad. Nagbabala pa ang grupo laban sa iba pang mga pulisiya sa ilalim ng Safer Cities Initiative na maaaring magdulot ito ng panganib sa kabataan at ordinaryong mamamayan, lalo na't may kasaysayan na raw ng pag-abuso ang ilang tauhan ng pambansang pulisya ng COVID-19 lockdown. Pero ito naman ay una na ring kinontra ng panig ng Philippine National Police dahil alinsunod umano sa batas ang kanilang ginagampanan. Matatandaan na dati nang lumaban itong grupo ng mga kabataan doon sa curfew ordinances para naman sa mga minor de edad nang magsampa sila ng kaso laban sa overreaching curfew policies noong pong 2017 sa ilalim yan ng Duterte administration. Narito pa ang mga pahayag ni Ginoong Milo Basuel ng grupong SPARC sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Currently reviewing our options, no, pero gusto kong mismong hamunin or gustong iparinig kay Secretary Remulla na nagkaso na po kami noong 2017 at mismong ang korte ang nagsabi na unless ang mga ordinansa ay nararapat na least restrictive means ang dinadaan para iprotektahan ang seguridad ng mga kabataan, ay hindi pwede yung bara-barang shotgun policy kumbaga sa curfew. Ang isa pa is that hindi pwedeng arestuhin ang kabataan ayon sa mismong batas ng bansa, particularly the Juvenile Justice Act na pinasa na bawal ang aresto para sa vagrancy or para sa paglabag ng curfew. Bawal ang aresto, Secretary Remulla. So kung gusto niyong gawin, repasuhin na niyo yung batas. Kasi tinitingnan na natin ang batas na to. Pero kung ayaw niyong mapahiya sa korte, kung ayaw niyong mapahiya sa masang Pilipino, repasuhin niyo muna yung batas. And only then can you start acting the way that you currently have. Lagi ang mga pahayag ni Ginoong Milo Basuel ng grupong SPARC kasunod ho ng mga hakbang ng Department of Interior and Local Government. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.